Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadahilaan ng Diyos Ama, ng Diyos Ama, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tig-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay harap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilinggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y
lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka, dali, wika ng anghel. Pagdakay, nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbigkis ka't magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya at nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom
ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan, at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kaniyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipinagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Alam niyo po, nung binasa ko pong ating ebanghelyo at maghanda po ako ng humiliya sa araw na ito, naalala ko po yung sabi sa akin ng lola ko na sa tuwing pinapagalitan niya ako, sabi pa niya sa akin, taga-simbahan ka pa naman, bakit ganyan ang ugali mo? No? Ulitin ko po, madalas ko po yung naririnig sa lola ko kapag naging pasaway ako, taga-simbahan ka pa naman, pero bakit ganyan ang ugali mo? Sa Kristan kasi ako, no? Since 1999 hanggang 2006, then after 2006, pumasok ng seminaryo. Kaya sa tuwing nagpapasaway ako sa lola ko, sa tuwing nagagalit ang lola sa akin nung bata pa ako na sa Kristan ako, ang punto kasi niya, sa Kristan ka pa naman, bakit ganyan ang ugali mo? Taga-simbahan ka pa naman, bakit ganyan ang ugali mo? No?
Araw-araw ka pa namang nagsisimba, araw-araw ka pa namang naglilingkod bilang isang sakristan sa altar, no? Nakasuot sutana ka, nakasuot puti ka, pero bakit ganyan ang ugali mo? Ngayon, wala na pong magsasabi sa akin yan kasi patay na po ang lola ko. Diba? Siguro man kung nagiging pasaway ako na pari, sasabihin niya, pari ka pa naman ng simbahan. Bakit ka pasaway? At bakit sinaktan mo ang simbahan? Diba? Huwag mong bigyan ng dungis ang simbahan. Huwag mong bigyan ng sakit ang simbahan. Malamang yan yung sasabihin ng lola ko kasi pari ka pa naman ng simbahan. Diba? Sa tuwing siguro tayo ay nagiging pasaway na Kristiyano at tagapaglingkod ng simbahan at parating nagsisimba, sa tuwing hindi natin iniintindi ang kalooban ng Diyos, malamang yan din yung sasabihin nung mga tao na hindi nagsisimba, parati pa naman siyang nagsisimba, bakit ganyan ang ugali ng kapitbahay ko? Ako, hindi ako nagsisimba, pero mabait naman ako. Pero itong kapitbahay ko, nagsisimba parati, deboto ng mahal ng mapuong Jesus Nazareno, bakit ganyan ang ugali niya? No? Sinaktan niya ang simbahan. Binigyan niya ng dungis ang simbahan. Sabihin niyo nga yan sa katabi mo, hoy, simba ka ng simba. No? Bakit ganyan pa rin ang ugali mo paglabas ng misa? Diba? Tandaan niyo po ito mga kapatid, sa tuwing nagkakasala tayo, sa tuwing nagiging pasaway tayo ng mga Kristiyano at tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, binibigyan natin ng sugat ang simbahan. Binibigyan natin ng sakit ang simbahan. Binibigyan natin ng dungis ang simbahan. Wala na po tayong magagawa dahil para bang nakaakibat na sa atin na sa tuwing nakikita tayo ng kapwa natin, sa tuwing nakikita tayo ng kapitbahay natin na parati tayong nagsisimba, hindi na po mahihiwala yung pagiging Katoliko mo na parati kang nagsisimba, yan parati ang bukang bibig ng kapitbahay mo, ng kapwa mo, o maging ang lola ko nung una. Taga-simbahan ka pa naman, simba ka ng simba tuwing linggo, pero bakit hindi pa rin nagbabago ang ugali mo? Diba? Kaya mga kapatid, magandang paanyaya sa atin ngayon, sa kapistahan, sa dakilang kapistahan ni San Pedro at na San Pablo. Sila ang naghirap sa simbahan. Ang Jesus naging pundasyon sa simbahan, pero ang dalawang apostol na ito naging haligi ng simbahan. Panyaya siguro sa atin sa dalawang ito, kung sasabihin niya, sana maging Katoliko ka, maging banal ka, hindi lamang sa loob ng simbahan. Paglabas mo sa simbahan, panindigan mo ang pagiging Katoliko mo. Paglabas mo sa simbahan, sana maging banal ka pa paglabas mo dito sa simbahan. Hindi lang sa loob ng simbahan. Kaya nga po tayong mga nagsisimba, mga pa o kako, pari, at mga tagapaglingkod ng dambanang ito, meron din po tayong kasalanan eh. Ano yung kasalanan natin? Una, sa mga magulang siguro, problema nyo siguro kung bakit ang anak nyo ay hindi nagsisimba. Kasi kung tatanungin yung anak mo, bakit hindi ka nagsisimba? Kasi mama, nagsisimba ka nga, pero papangit naman ang ugali mo. No? Kasi papa, nagsisimba ka nga, pero pagkatapos ng misa, naglalasing ka naman. Pagkatapos ng misa, ay ganito naman ang ugali mo, nagagalit ka sa amin. Di ba? Hindi nakikita ng anak yung sa magulang nila kung ano ang naranasan nila sa misa. Ba? May kasalanan din tayo. Ayun na namin, may madalas siguro ay ating naririnig, ayoko nang magsimba kasi yung mga taong simbahan, yung andyan sa simbahan nagsisimba, masama naman ang ugali. Meron din nito tayong kasalanan. Pero kapag nakita nila sa atin na hindi lang tayo banal dito sa simbahan, hindi lang tayo banal dito o Katoliko dito sa loob ng simbahan at paglabas ng simbahan, sasabihin ng kapitbahay natin, wow, gusto ko ring magsimba sa susunod na linggo dahil kagaya ng kapitbahay na ito, noon, magaspang at masama ang ugali niya. Pero ngayon, nagbago na siya. Kaya sa susunod na linggo, magsisimba na rin ako kasi kagaya niya,
gusto ko na ring magbago. Amen? Tandaan niyo po ito mga kapatid. Ang simbahan na ito at ang mga simbahan ay handang tumanggap sa mga kasalanan na kagaya natin na handang magbago. Sana pagpasok natin, sa tuwing papasok tayo sa simbahan, mabawasan sana yung sungay natin sa ating ulo at madagdagan ang pakpak na nasa ating likod. Pangit naman po, kung misa ako ng misa, simba kayo ng simba, lingkod tayo ng lingkod sa simbahan, at deboto tayo sa simbahan, pero hindi nabawasan ang ating sungay at nabawasan ang ating pakpak sa likod. Hindi naman po automatic na parati kang nagsisimba ay maging mabait ka na. Hindi naman po automatic na kung parati kang nagsisimba ay banal ka na. Pero at least, araw-araw, paglabas mo sa simisang ito, paglabas mo sa simbahan na ito, napadama mo sa anak mo, sa komunidad mo, at sa kapwa mo ang pagiging banal at mapagmahal sa kanila. No? Hindi lamang dito na ipadama mo sa katabi mo na mahal siya ng Diyos at pinatawad siya ng Diyos, kundi maging sa paglabas mo sa simbahan. Diba? Maganda pong sabihin talaga sa atin ng ating kapitbahay, wow, sa susunod na linggo, magsisimba na rin ako dahil kagaya nitong kapitbahay ko ng kaibigan ko, nagbago siya, nagbalik loob siya, gusto ko rin na magbalik loob din ako. Masarap at masaya pala na magsimba. Diba? Yan sana ang marinig natin sa ating kapwa. Yan sana ang marinig natin sa ating mga kapatid. Hindi yung simba ka ng simba, bakit ganyan pa rin ang ugali mo. Bagkus, ulitin ko, ang marinig sana natin sa kanila, magsisimba na ako dahil kagaya mo, gusto ko ring magbago. Kagaya mo, gusto ko ring manalig ulit. Kagaya mo, gusto ko ring mananampalataya ulit. Kagaya mo, gusto ko ring sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag po natin ngayon ang ating pananampalataya, tayong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. pangako ng katapatan sa Santo Papa. Diyos samang makapangyarihan, Diyos anak ng katarungan, Diyos Espiritu Santo ng pag-ibig, hinihiling naming marapatin mong pakinggan ang aming pangako ng katapatan. Kami ang iyong mga anak na matibay na sumasampalataya sa iyong pagka-Diyos at walang hanggang pagpapala. Tinubos ng dugo ng iyong anak, binubuhay na yumayapos na biyaya ng walang hanggang pag-ibig at pinanatili sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihang pamamagitan ni Maria, aming Reyna at Ina. Papuri sa iyo, Diyos, papuri sa iyo, o banal na Santatlo.
At kay Pedro ang kaunahang nagpahayag ng may malalim na pananalig at pagtitiwala. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na nabubuhay, at sa lahat ng kanyang kahalili, ipinahahayag namin ng may paninindigan at kagalakan. Pinagpala ka, Simon Pedro, ang bato ng buhay na simbahan. Kay Leon, aming Santo Papa, ang kahalili ni Kristo sa lupa, ang nariritong ulo ng simbahan, dalubhasa at guro ng lahat ng mananampalataya, tagapagbantay ng tradisyon ng mga apostol. Sa iyo, Papa Leon, ipinapangako namin ang aming pag-ibig. Sa pinakamataas na tagapamuno ng simbahan, matapang na tagapamuno ng mga bansa, ang nagsasabuhay ng diwa ng ikalawang Konselyo Vatikano at tagapagtaguyod ng dangal ng banal ng pagkapari. Sa iyo, Papa Leon, ipinapangako namin ang aming pagkamasunurin. Sa kanyang kabanalan ng Santo Papa, walang pagod na tagapagtanggol ng kabanalan ng tahanan, ang di mapapantayan na anumang halaga ng buhay ng tao at ang dangal ng mga tao. Sa iyo, Papa Leon, ipinapangako namin ang aming pag-asa. Sa namamalas ng tagapanguna ng buong Kristyanuhan, di matitinag na tagapagturo, tagapamuno at ama ng lahat ng mananampalataya, matatag sa katotohanan ng loob sa gitna ng panganib at pinakamaasahang tagapagdala ng liwanag sa kaluluwa at kaaliwan. Sa iyo, Papa Leon, ipinapangako namin ang walang kamatayan naming katapatan at pagpupugay sa iyo bilang mga anak ngayon at magpa sa walang hanggan. Halina at manalangin tayo sa Ama upang patuloy niyang gabayan ang kanyang bayan sa tulong ng panalangin ng mga apostol at pagpupunyagi ng kanilang mga kahalili. Buong tiwala tayong manalangin, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, ang sambayanan ng Diyos, naway buong giting niyang ipahayag ang Ebanghelyo at akayin ang sangkatauhan tungo kay Kristo, ang tunay na liwanag ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga pinuno ng bayan, maging sandigan nawa sila ng lipunan sa pamamagitan ng kanilang pagtatanggol sa karapatan ng bawat mamamayan, pagpapahalaga sa kapayapaan, at paglingap sa mga dukha, mahihina at maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga nagdurusa at nalalagay
sa matinding pagsubok. Matagpuan nawa nila ang ganap na pagkalinga ng Poong May Kapal, na siyang nagliligtas sa lahat ng nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng pumanaw na, pagkalooban nawa sila ng makatarungan at maawaing Panginoon ng walang hanggang buhay, at mapabilang nawa sila sa hanay ng mga apostol, banal at mga anghel sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Dakilang Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Itulot mo na maging mga tapat na tagasunod ni na San Pedro at San Pablo at mamuhay ayon sa kanilang mga turo ng kabanalan at halimbawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na aming inihahandog para sambahin ang ngalan mo ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din nawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo para ipagdiwang ang paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mong ngayoy aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo ay kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuon ni San Pedro ang sambayanang tinipon ng anak mong pinanaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo ay tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalaway mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayoy dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa kaitaas
Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw.
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Pagsilod po. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan ng kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpasalo mo sa banal na pakikinabang, ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanan na nanatili sa itinuro ng mga apostol sa paghahati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamin at isipan, at ipinatatag ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabaspas. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos na nagpatibay sa inyong pagkaanib sa kaniyang simbahan na itinayo sa ibabaw ng matatag na bato ng pananampalataya ni San Pedro upang kayo ay magkaroon ng pananalig na walang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng ulirang pamumuhay na makakaakit sa kapwa-tao para mapalapit kay Hesukristo na sinikap ituro ni San Pablo na kapiling na niya magpa sa walang hanggan. Amen. Ang mga susi ng langit na nasa pag-iingat ni San Pedro at ang salita ng Diyos na ipinahayag ni San Pablo, ang kanilang katapatan hanggang kamatayan at ang kanilang pagdalangin para sa inyong kapakanan ay maghatid nawa sa inyo sa kinamtan ni San Pedro pakundangan sa kaniyang pagpapako sa krus at sa pagtanggap ni San Pablo sa korona ng buhay, pakundangan sa kaniyang pagtitiis mapugutan. Iyon ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo kayo at taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang diwa ni San Pedro at ni San Pablo. Salamat sa Diyos.